Hello guys, welcome back to I Am Sikat Vlogs. Welcome back sa aking channel. So for today's video, ang gusto ko share sa inyo is tungkol po sa radar. So mga basic knowledge about radar at kung ano po yung mga knobs at mga buttons na may encounter natin sa paggamit natin ng radars, or ito especially para to dun sa mga bagong nagbabarko pa lang or sa mga gusto malaman ang mga basic na thing about sa radar po natin. So, especially sa mga estudyante po. So itong video na tayo para sa inyo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Number 2, EBL offset. Okay, EBL offset. Okay, pag gumamit ka ng EBL, di ba pagka-clinic natin itong EBL, ayan, dyan. Halimbawa naman gusto kong offset yung EBL or gusto ko siyang tanggalin sa gitna ko. Kasi di ba yung EBL na to nasa gitna ko, ibig sabihin nasa akin. Paano naman kung gusto ko naman na kukunin ko na bearing naman, kunyari ito isla to, bearing ng isla na to papunta sa akin. Bigyan ka kunyari ng order ng BTS. Sinabi sa iyo, sige, mag-angkla ka doon sa lighthouse. From lighthouse mag-bearing ka ng 035, sabi niya kunyari. So kunyari nakita mo na ito na yung lighthouse. Sample lang ito yung lighthouse. So ang sinabi niya, kumuha ka ng bearing mula dyan na 35 degrees, tas doon ka pumesto. Ibig sabihin nun, hanapin mo yung 35 degrees nito, tas doon ka pumesto. Yun yung purpose yan. So ang gagawin natin dyan para malaman natin saan yung 35 degrees ng kunyari lang ng lighthouse na to, i-off center natin tong EBL. So unang-unang gagawin mo, ilabas mo muna yung EBL mo, click mo tong on. Ayan. Pag nalabas mo na siya, pwede mo nang i-off center yung EBL. Click mo lang tong offset. Ayan. Tapos ma-offset na siya, 'di ba? So ito naman ngayon, magagalaw mo na kung saan mo pwedeng ipwesto yung EBL. Okay, na naka-offset. Halimbawa, ito kunyari yung, 'di ba? Kunyari lang, 'di ba? Ito kunyari yung lighthouse. So ang gagawin mo sa kanya para mark down mo siya diyan, maiwan mo diyan yung EBL na i-off center mo. Pindutin mo lang itong right click. Okay. So pagka ni-right click mo na, naiwan na doon yung EBL. Tapos, pwede ka na ngayon kumuha ng 35 degrees dyan. Ayan o. Ikot mo lang ulit tong knob. Kung makikita nyo, may ikot, diba? Kuha ng 35 degrees kasi kunyari yung in-order sa'yo. Ayan. So, kunyari, ayan yung kunyari, ito yung, ito yung 35 degrees nung lighthouse. Diba? Kunyari, sample natin lighthouse. So, ibig sabihin, dito sa track ng line na to, dyan ka pupwesto. Yun yung sinasabi sa iyo ng BTS. So, yun yung gamit ng offset ng EBL. Okay? So, para maibalik ulit natin siya naman sa dati niya, may balik natin yung pagkaka-offset niya. Pinatin lang natin to. Offset. Babalik na siya sa ship. Okay? Up din natin. Itong mode, para saan naman to? Actually, para po to sa display ng barko. Okay? Kasi, pwede kang mag-display ng course up, head up. Ayan. So, once na pindutin mo tong mga mode na to, ayan, pwede kang mag-course up. Okay? Yung pag sinabing course up, yung heading ng barko mo, nasa norte ka nakatapat, nakaturo, pero yung norte mo, sinasabi niya kung ano yung heading mo. Okay? Yun yung course up. Tapos pindutin lang natin tong modes, papapalitan yan. Ayan naman, north up naman. Nandito talaga yung totoong norte sa tuktok mo, pero yung heading mo, doon ka nakatapat sa kung ano yung heading mo. Yung mga ganyan ba. Tapos
True. Ayan. Head up. So, yan. Yun yung purpose nitong sa mode. Para yan sa display ng ano mo. So, yun naman, makikita mo naman dito sa may portion na to. Yung course up. Pag pinipindot mo tong mode. Okay. Off center. Ito namang off center naman na number 4. Halimbawa naman, gusto mong yung barko mo ilalagay mo sa, 'di ba, nasa gitna tayo ng bilog ng buong radar na may range na 6 miles. Okay. Ang gusto mo ilagay natin yung barko natin dito, iusog natin dito para magkaroon tayo ng magandang visible dun sa mas marami pang visible dun sa ahead natin na portion. So ang gagawin natin, ito ihuusog natin papunta dito. So yun yung function ng off center. Okay? Yun yung function ng off center na makikita nyo dito, yan, off center. Ang gagawin mo lang, itong cursor mo gamit itong bilog na to, itapat mo lang sa gusto mong pagpwestuhan ng pag-off center niyan. Bawa dito sa may portion ng gilid na to. Pag tinapat mo yan dyan, pindutin mo tong off center, mapupunta siya doon. Ayun. Napunta na siya doon. So depende sa location ng cursor mo, pag pinindot po tong off center, doon siya mapupunta. Halimbawa, gusto ko naman dalhin sa baba. Kunyari nandito, off center ko. Pindutin ko lang to. Andun yung cursor ko, doon siya mapupunta. Isa pa. Ayun. Siya mapupunta. So yan, depende yan sa pagka-click mo pa ng isa, babalik siya sa gitna. Okay. So yun yung gamit ng off center. Parallel index line, ang purpose niya naman, maglalagay siya from center mo, maglalagay siya ng index line sa mga gilid mo. Okay, so click lang natin to. Ginagamit to pag normally pagka nagbabiyahe ka sa mga masisikip na lugar, kunyari may mga isla ka sa gilid, or kunyari meron kang mga gustong i-track na ayaw mong dumikit sa'yo, nakikita mo kung gusto mo na parang pumapadpad ka ba, once na pumapasok siya, sige, click ko muna to click ko yung parallel index line. Click mo to, itong parallel index line, yung cursor mo, ito mapupunta yan dito sa may gilid kasi ito yung nag-i-indicate ng parallel indexing. Sige, click ko Yun, napunta doon, di ba? Tapos, dyan sa parallel index line na yan, pwede kang mag-set ng 2 lines, 3 lines, 4 na lines. Okay? So, para malaman mo, click mo lang tong index line. Ayan, sabi niya 3, 4. Tapos, pagka gusto mo siyang, di ba naka-off siya, pag gusto mo siyang i-on, click mo lang itong right click. Okay. Tapos may lalabas siya na index line. Ayan index line. So ayan. Depende yan. Pagka ginagalaw mo itong ABL, iikot yung 2 line. Ito yung nagsasabi sa harapan mo, ay sa sentro mo. Kasi ito naman yung nasa starboard side mo na line. So, ayan. Ikot mo lang yan. Okay. May ikot mo siya. Hindi ko na i-discuss sa inyo yung totoong function nito. Basta ito yung purpose lang ng paggamit ng Kasi medyo maraming discussion ang kailangan natin kung bakit kailangan natin gamitin tong parallel indexing. Okay? Pero ibig sabihin para mapalabas lang natin siya at ma-navigate lang natin. Ganyan ang ginagawa natin. So ayan, iikot siya na ganyan. Tapos para sa kung saan siya tatapat. Tapos yung range niya naman, ang gagamitin naman natin VRM naman para umandar yung range nung parallel indexing. Okay? Parallel. 'Di ba? Parallel sila. Okay. Index line, ibig sabihin parallel na line sa iyo. Ayun ang purpose niyan. Okay? Ayong paano siya gamitin. Okay. I-off muna natin yung parallel indexing. Click lang natin ulit 'to. Okay. So dito naman, ito naman vector time. So yung vector time natin, 'di ba sa flatting ginagamit natin 'yan. Yung vector time natin, ito 'yun Okay. Time para mapahaba po natin 'yan. Pwede nating i-click dito. Makikita niyo magkakaroon siya ng vector. Ayun Ayun, yung line na 'yun. Yun yung nagsasabi doon sa vector time.
Yung sa vector mode naman, yan naman yung sinasabi na relative tsaka true vector. Okay? O, yan. Yung nakikita nyo, di ba, pagka-clinic mo to, magiging true tsaka relative vector. Ayan o. Vector relative. O, sa pagka-clinic mo naman to, true na vector. Okay? Yung vector, tungkol sa vector, tsaka sa relative vector, sa vector time, tsaka sa vector mode, siguro i-discuss ko yan sa ibang vlog ko, para maintindihan nyo kung bakit siya ginagamit. Bakit, di ba, sa eskwelahan, meron po tayong tinatawag na sa plotting, di ba, kumukuha tayo doon ng yung triangle na ipinaplat natin kung ano yung magiging epekto ng barko sa atin pagka inilagay natin base sa speed natin tsaka sa course natin. Tapos yung speed din nung target natin, ipinaplat din natin. O eto, may related to doon. Yan yung dalawa na yan, ng vector type. Okay? Ito naman target list naman. So, i-discuss ko na lang yan siguro sa iba. Pagdating na, kasi maganda tong dalawa na to para sa pag nagna-navigate ka na, nasa navigation ka na, okay? O kaya, underway ka na, tumatakbo ka na. Maganda tong i-discuss pagka ganon. Pagka may encounter ka na nakalaban or tumatakbo ka. Doon ko i-discuss sa inyo to. Pero so far, yung pag-set up niyan ng vector time para humaba yun, yung line na yun na puti. O, dito yun. Yung vector mode naman, para naman sa relative tsaka sa true. Kaklinik mo yan, itong portion na to, magbabago yun. True vector o kaya relative. Target list. Okay. Di ba sabi ko sa inyo, itong radar natin ay konektado sa ating AIS. So, pagka tinarget list mo to, lalabas lahat ng AIS ng mga barko sa paligid mo sa base sa range na kayang kunin ng AIS natin. So, i-click natin. Pag-click natin yan, may lalabas sa gilid. Ayan. So, lumabas na lahat ng mga AIS sa paligid natin. Ng mga barko. AIS ng mga barko sa paligid natin. Okay? So, yun yung naman ito. Okay. So, para tanggalin mo lang siya, click mo lang tong menu. Okay. Tapos, ito naman, cancel trails. Yung trails naman, yung trails naman po, ang purpose naman yan is, minsan, naglalagay tayo ng trails para sa sarili natin at para sa ibang barko. Yung trails kasi parang, magkakaroon yan ng parang shadows dito sa likod. Base sa malalaman mo na kung yung barko ba na yun is tumatakbo or hindi. Base sa trails na inalalagay natin kung gaano ka taas yung oras. Kunyari, mag-set tayo ng trails. Pag-clinic mo tong trails na to, ayan, magpapalitan yan. Magkakaroon ng 15, 30, 1 hour. Ayan. Tapos, yun ang lalabas sa kanya. Doon mo malalaman ngayon na kung tumatakbo ba yung barko o hindi. Dahil minsan sa trails. Ayan, katulad yan. O, itong mga to, pagka-clinic ko tong trails, humahaba yung mga, yung mga, ibig sabihin, dyan pa lang malalaman mo na itong mga barko na to tumatakbo to. Kasi nagkakaroon siya ng parang shadow sa likod niya. So, depende rin sa oras na ilalagay mo dyan na pag habang kiniklik mo to, nagbabago yung oras niya, humahaba yung trails. At least nagkakaroon ka ng idea na, ito palang barko na to tumatakbo. So, halimbawa, maglagay ako kunyari ng, ng trails na ganyan. Ng 6 itong mga barko na to, malalaman mo na tumatakbo. O ito, drifting to kasi wala siyang trails. O tayo wala ring trails kasi hindi naman tayo tumatakbo. O, ito, drifting din to. So ibig sabihin yung mga yan, tumatakbo yung mga yan. So doon pa lang sa trails, malalaman mo na kung tumatakbo yung barko. So yun yung gamit na. It sound right, boy.